Am I not your mother? Hindi ba ako ang iyong ina? Bakit ka nangangamba? Bakit may takot sa iyong kalooban? Tayong mga naghihintay sa Panginoon, palagi nating tatandaan na mayroon tayong ina. Siya ang pumapatnubay sa atin, siya ang kasama natin sa paghihintay, siya ang nagdadasal para sa atin na tayo'y magtiyaga habang tayo'y naghahanda sa pagdating ng Panginoon. Kaya sana, kung kinikilala tayo ng mahal na Birhen bilang kanyang mga anak, sana'y kilalanin din natin siya talaga bilang ating ding ina. Ulitin ko ang sabi niya kay Juan Diego sa kanyang pagpapakita sa Guadalupe. Am I not your mother? Hindi ba't ako ang iyong ina? Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, inaalala natin ang mahal na Birhen ng Guadalupe noong ang mahal na Birhen na nagpakita sa isang lalaki na nagngangalang Juan Diego doon sa bansang Mexico. Siya'y nagpakita noong panahon na mayroong mga pagano na nag-aalay ng kanilang mga sakripisyo sa kanilang mga Diyos-Diyosan, na mga sanggol yung inaalay nila, yung mga human sacrifices. Kaya nga itong Birhen ng Guadalupe ay patrona ng ating kampanya laban sa abortion. Dahil ipinakita ng mahal na Birhen yung kanyang pagpapahalaga sa buhay. Kung titingnan ninyo yung kanyang imahen na nalarawan doon sa tilma ni Juan Diego, makikita natin doon na yung mahal na Birhen ay may bigkis na tali. Ibig sabihin, ang mahal na Birhen ay buntis. At tamang-tama naman yun sa ebanghelyong na napakinggan natin ngayon, na si Maria, dala-dala niya si Jesus sa kanyang sinapupunan, dumalaw siya sa kanyang pinsang si Elizabeth. Si Maria, kapag ka nagpapakita, dumadalaw hanggang ngayon sa atin dito sa mundo, ang dala niya ay hindi lamang ang kanyang sarili, ang dala niya ay si Jesus. Ang ipinangungusap niyang mensahe ay si Jesus. Kaya nga, maraming nagsasabi na nagpakita daw sa kanilang mahal na Birhen, pero kung wala naman yung mensahe na ilapit ang mga tao kay Jesus, peke yun. Dahil sa lahat ng pagpapakita ng mahal na Birheng Maria sa kasaysayan ng simbahan, ang mga kinikilala na ng simbahan na pagpapakita ng mahal na Birhen ay iyon lamang nangungusap tungkol sa kanyang gampanin bilang ina ni Jesus.
At sa kanyang pagpapakita, ang mga tao ay nais niyang dalhin kay Jesus. Kaya ito'y paalala sa ating lahat, minamahal ko mga kapatid, hanggang ngayon, ang nais ng mahal na Birhen dalhin tayo sa kanyang anak na si Jesus. At tamang-tama naman, ngayong magpapasko, ngayong panahon ng Adbyento, ang pagbubuntis ni Maria ay paghihintay niya sa panahon na iluluwal niya ang kanyang anak na si Jesus. Tayo naman, naghihintay tayo sa pagdating ni Jesus. At ang pag-alala natin sa unang pagdating ni Jesus, nung unang Pasko, nung iniluwal niya yung biyaya ng Diyos na nasa kanyang sinapupunan. Si Jesus ang ating pag-asa at ang mahal na Birhen ang instrumento niya ng pagpapala para sa ating lahat. Kaya nga ang sabi niya, nung nagpakita si Maria kay Juan Diego, nooy alalang-alala si Juan Diego kasi may sakit yung kanyang tiyuhin. Nagpakita ang mahal na Birhen sa isang burol, tang sabi ni Maria sa kanya, "Am I not your mother? Hindi ba ako ang iyong ina? Bakit ka nangangamba? Bakit may takot sa iyong kalooban?" Tayong mga naghihintay sa Panginoon, palagi nating tatandaan na mayroon tayong ina. Siya ang pumapatnubay sa atin, siya ang kasama natin sa paghihintay. Siya ang nagdadasal para sa atin na tayo'y magtiyaga habang tayo'y naghahanda sa pagdating ng Panginoon. Kaya sana, kung kinikilala tayo ng mahal na Birhen bilang kanyang mga anak, sana'y kilalanin din natin siya talaga bilang ating ding ina. Ulitin ko ang sabi niya kay Juan Diego sa kanyang pagpapakita sa Guadalupe. "Am I not your mother? Hindi ba't ako ang iyong ina?" Mahal na Birhen ng Guadalupe, ipanalangin mo kami. San Juan Diego, ipanalangin mo kami. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring ma-bless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos, at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang hinihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.